Nako, heto na po mga karibin natin. Rapid Tulfo umatras na. Nako, matindi. Lagapak na. Just now, nashock lahat. Umami na. Tulfo, big surprise. Aba, yan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan. At eto nga, bago po natin ipi-play ang video yan mga kababayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Aba, biruin nyo po mga kababayan, ito po palang si Larry Gadon ay nasa top 10 highest paid cabinet secretaries ni Marcos Jr. Aba, siguro ko napakalaki po ng naitutulong ni Gadon sa ating bansa, no? Kasi nasa top 10 po siya eh. Ito pong balita mga kababayan sa Ang Balita ngayon. Larry Gadon sumahod ng 4.95 million kabilang sa top 10 highest paid cabinet secretaries ni President Marcos mga kababayan. Lumabas sa ulat ng Commission on Audit na kabilang si Presidential Advisor for Poverty Alleviation na si Larry Gadon sa mga pinakamataas na nakatanggap ng sahod at allowances sa hanay ng mga secretary rank officials ng pamahalaan noong 2025. Noong 2025 pa po pala ito mga kababayan. Syempre tumaas na po yan ngayon mga kababayan. Ito po yung mga listahan, yung top 10 mga kababayan na pinakamataas ang sahod sa ating gobyerno. Yung mga cabinet members ni President Bongbong Marcos Jr. Number 1, Renato Solidum sa DOST, 6.66 million. Nako. Number 2, Bienvenido Laguesma ng Dole, 5.97 million mga kababayan, no? Pangatlo po si Rex Gatchalian ng DSWD. Mayroon pong 5.49 million. At pangapat naman po si Francisco Chu Laurela ng Department of Agriculture, 5.2 million. Ayan mga kababayan. Panglima po si Chodoro Herbosa ng DOH, 5.16 million. Si pang-anim naman po si Conrado Estrella III ng DARA, okay, 5.15 million. Pang-pito si Andres Centino. Aba, ano kaya ito? Saan kaya ito siya? Si Andres Centino, walang nakalagay, no? Eduardo Anyo pang-18. Baka parehas po sila ni Eduardo Anyo mga kababayan sa pero nag-resign na po ito si Anyo, di ba? Sa National Security, no? NSA. Siyam si Antonio Lagdamillo Jr., 4.96 million. At pang-10, nakapasok mga kababayan si Larry Gadon, 4.95 million. Ayan mga kababayan, grabe. Yan po si Gadon. Easy lang ang trabaho. Wala nga tayong nababalita ang trabaho ni Gadon naghihirap po ang mga Pilipino ngayon. Paano ba natutulungan ni Gadon ang mga Pilipino? Ano ba ang mga proyekto ng ni Gadon, di ba? President, sa bagay, advisor lang O mag-advise lang siya mga kababayan sa Pangulo, no? Sabihin lang ni Gadon na katang isip lang ang kahirapan sa Pilipinas. Mayroon na agad siyang 4.9 million, no? Almost 5 million na mga kababayan. Kasi mag-a-advise lang naman siya mga kababayan, di ba? At ang the best advice ni Gadon nung nakaraan, no, ay ang kahirapan daw sa Pilipinas ay imagination lang mga kababayan, no? Grabe isipin nyo pera po ng taong bayan ang pinapasahod kay Gadon pero hindi natin alam kung anong trinatrabaho niya. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan para dyan. Sabi po dito ni Bong Greta, wala pa dyan yung mga kickback at maleta. Aba, syempre yung legality lang ito, di ba? Yung mga legal lang ito, yung mga illegal hindi pa kasama dyan mga kababayan. Kung meron man, di ba?
Wow, ang galing naman ni Attorney Bobo. Sabi po ni Holdings, no? Oh. Sabi naman po dito ni Dindin, my presidential advisor for poverty alleviation pala. Oh, pero naghihirap po ang ating bansa, ang mga Pilipino, di ba? Ay, nako. Sayang ang pera ng bayan, sa'yo ganoon. Oo, totoo. Kaya pala todo tanggol. Dapat dito hindi advisor. Dapat dito tagapagtahol na ito si Gadon, mga kaubayan, di ba? Kasi yun lang naman ang trabaho nila eh. No? Anyway, nagtaka lang ako kasi si Auntie Claire hindi nasali dito sa top 10 eh. No? Yung isang sa bagay undersecretary kasi yun eh. Siguro ko sa lahat ng undersecretary, mga kaubayan, si Auntie Claire ang pinakamalaki ang sahod. Ha? Nagtatanong lang po tayo, mga kaubayan. At speaking of Auntie Claire, eto na naman. Bumirada na naman po si Auntie Claire, mga kaubayan. Ayon po dito sa balita, Jose Castro may hamon na magpakita ng kasalukuyang larawan na magkasama si Mabanta at BBM. Aba, mayamon dito si si Claire Castro. Oh, kasi nga siya nagpakita ng larawan ni Mabanta at ng mga Duterte. Nangyari, mga kaubayan, hindi lang picture ang ipinakita ng taong bayan kay Castro, no? Kay Lastro na lang. Kay Lastro na magkasama si BBM at itong si Mabanta, di ba? O video po ang ipinakita, mga kaubayan, na magkasama at sa party-party pa. Alam nyo naman, mahilig po silang mag-party-party. Ayan, na-picturean, na-videohan tuloy. Pero ito, mga kaubayan, si Auntie Claire, pasok. Ano naman kaya ang Duterte na naman ng tumbok nito ngayon? Challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na sa kanyang wedding, kung saan ang mga kasamahan niya ay parang nagagawi sa tinatawag na DDS. Nagagawi sa mga tinatawag na DDS. O, tumbok na tumbok talaga ni Castro eh. Alam na po natin, pag magsalita si Castro, Duterte kailangan may DDS, Duterte. Magkano kayang bayad sa bawat salitang Duterte at DDS ni Castro, no? Ay, nako. O, ito, patuloy natin. Critics, specifically Attorney Harry Rocker, challenging your statement a day ago na hindi friends si Pangulo at si Franco Mabanta by posting old photos of the President and Franco Mabanta. Can you just please clarify kung ano po ba ang status or relationship ni Pangulo with Mr. Mabanta? Okay, tingnan natin. Kailan ba yung sasabi nila? 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. We're talking of... So ayan, mga kaubayan, umamin na si Jose Claire Castro na social media director nga ni President Bongbong Marcos si Mabanta. Pero sinasabi niya kahapon, mga kaubayan, na hindi magkaibigan. Hindi magkaibigan, pero ipinagkatiwala yung social media account niya, mga kaubayan, doon kay Mabanta. Anong klaseng yan? Parang wala sa hulog. Now. So, challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na sa kanyang wedding. Nako, hindi nga picture ang ipinakita eh. Video nga ang ipinakita, nagyayakapan pa. Alin ba ang mas matibay, yung video or yung picture lang? Niluloko talaga tayo ni Castro eh, no? Gusto na talaga nilang lumusot at lulusot sila, no? Gusto lang nilang lumusot, mga kaubayan. Kahit huli nang nagsisinungaling, gusto pa rin lumusot kasi ginagawa niyang tanga ang taong bayan, sa totoo lang. Kung saan ang mga kasamahan niya ay parang nagagawi sa tinatawag na DDS. May mga epekto po ba na idudulot nitong mga DDS trolls sa social media? Definitely. Definitely. Why? Katulad niya, ano ba ang sinusulong ng Pilipinas? Ano ba ang sinusulong ng mga ASEAN member states? Pagkakaisa, pagtutulungan. Pero mukhang wala ito sa lingwahe ng Vice Presidente. Kanina, DDS, biglang napunta kay Vice Presidente Duterte. Diba? Tingnan nyo yung mga galawan ni Castro, no?
papunta dito yung tanong pero ini-street niya palagi sa Duterte. Well, anyway, dyan naman siya nakilala. Ayaan na natin si Jose Claire Castro. Ang tanong dito, tinatawag na trolls yung mga DDS. Kayo pong mga Duterte supporters, mga kaubayan. Kahit hindi Duterte supporters, kayo pong mga hindi pa nakakapag-desisyon kung kanino kayo talaga gustong kumampi. Sa palagay niyo po ba, tama itong si Castro? Kung kapanipaniwala ba yung sinasabi niya? Kaysa sa mga sinasabi ng mga DDS? Kayo na lang pong humusga mga kaubayan, di ba? Mahirap naman kung pilitin namin kayo. Kasi kami po dito, nagbibigay lang po ng impormasyon, di ba? Whether you like it or not, that is the information mga kaubayan, okay? At nakikita nga po natin dito na nagsisinungaling na naman po si Castro. Kasi sabi niya nga po nung una ay hindi po magkaibigan ng Pangulo. Parang, di ba? Hindi close. Pero pagdating po sa video, mga kaubayan, di ba? Parang may mali, di ba? Kasi hindi mo naman gagawin yun sa isang tao kung hindi mo ka-close, hindi mo ka-kaibigan, di ba? Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video patungkol po kay Raffy Tulfo. Pasok. Ito kasing may survey pa may survey na si Lacson daw, ay si ano daw, si Raffy Tulfo daw ay nasa patas na daw ni VP Sara Duterte. Pag-usapan natin ito. Tabla ng pagtapatin sa isang presidential pre-election preference survey sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo. Ang survey, kinumisyon ni Senator Migs Zubiri. At nakatutok si Chino Gaston. Sa Pulse Asia Survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2 na kinumisyon ni Senador Juan Miguel Zubiri, tinanong ang mga respondent kung sino Ito naman ito magtataka ka, bakit si Zubiri ang nagkomisyon? Kung saan ngayon napapabalita na iaakyat na yung impeachment sa Senado. Kasi out of nowhere nagkomisyon ka lang. Anong interest mo? Hindi ka naman wala ka naman plano tumakbong presidente unless mayroong nagsabi sa'yo. I don't think merong ibang nagsabi sa'yo. Unless napagkasunduan ninyong mga senador, tara mag-commission nga tayo, tingnan nga natin kung talaga bang malakas si VP Sara Duterte, mananalo ba talaga to? Kasi pag nanalo to, delegates tayo pagdating ng 2028, di ba? ang kanilang iboboto sa one-on-one at tunggalian ni Vice President Sara Duterte at ilang piling kandidato sa pagkapangulo. Kung magtatapatan daw si Duterte at si Senador Raffy Tulfo, tabla ang kalalabasan ng resulta. Parehong 46% ang kanilang nakuha sa survey. Kung sina Duterte at dating Vice President Leni Robredo ang magtutunggali, 51% ang nakuha ni Duterte habang 43% ang kay Robredo. Kung sa pagitan naman ni Duterte at Senador Bam Aquino, ang laban, 55% ang pumili kay Duterte habang 32% kay Aquino. Tinanong So, itry nga natin mga kaubayan. Magpasurvey nga tayo dito sa comment section, no? Kanino po kayo? Kay VP Sara o kay Raffy Tulfo? Yan lang po ang tanong mga kaubayan, sa naturang survey, Kita nyo yun? Kita nyo yun? Yung si hindi talaga gusto ng tao mga dilawan, yung mga pinklawan Alam mo kung ba, ito ako sariling ko lang ito Sarili ko lang itong opinion. Bakit pumantay dito si Tulfo, si Raffy? Kasi sa mas madami pa rin talaga ang Luzon. Alam naman natin na talaga namang malakas si Senator Raffy. Yan, hindi natin pwedeng i-deny kasi yung programa niya nga malakas talaga yung nagawa ng kanyang programa. At saka yung kausap niya kasi masa. Yan yung DNE. Yan yung hindi masyadong nakikisali sa politika. Yan yung ang sikmura muna yung kanilang inaatupag. Kaya alam mo, tama yung discarding ni Senator Raffy dito. Hindi ko sinasabing tama si Senator Raffy. Pero tama yung discarding niya dito na hindi siya nagsalita. Hindi siya nakisali sa gulo kasi dahil dyan, tumaas siya. Ayun kita nyo, nag-46 siya. Pero kung papansinin nyo yung mga political opponent ni VP Sara Duterte, hindi nakahabol. Kung sina Duterte at dating Vice President Leni Robredo ang magtutunggali, 51% ang nakuha ni Duterte habang 43% ang kay Robredo. Kung sa pagitan naman ni Duterte at Senador Bam Aquino, ang laban, 55% ang pumili kay Duterte. So ibig sabihin, yung mga dilawan, kanina yung pinklawan, si Leni, mababa pa rin. Si Bam Aquino, mababa talaga. Lalo na yung Ontiveros nyo, tsaka yung Sirmulla. Kung ako nailagay doon, pabubura ko na lang yung pangalan ko kung gano'n na nakuha ko, pabubura ko yung pangalan ko. Ako magkukomisyon, burahin niyo yung pangalan ko. Habang 32% kay Aquino. Tinanong din sa naturang survey kung ang tunggal Tingnan nyo to, Ito yung lahat na. Alam mo, magtataka ka dito, Kasi sa mga news, ang kanilang binabalita, si Raffy Tulfo at saka si VP Sara Duterte pantay. Pero ito, mabuti pa yung GMA. Ito, pag tama palakpakan pagmalibanatan dito, si
sinabi ng GMA na lumaki ang agwat. Yan ay sa pagitan ni Duterte at 5 iba pang kandidato. Dito, nanguna pa rin si Duterte. Lumaki ang agwat niya kay Robredo na pumangalawa. Di ba yung iba atat natat ibalita yan? Dati na, kumonti na lang ang agwat mula ni kay VP Sara Duterte at kay Robredo. Pero at least dito, pinakita na lumaki ang agwat ni VP Sara Duterte kay Leni Robredo. Sa ibang news, wala. Lalo na sa news ng mga oligark, wala yan. Ang focus nila na kay Duterte at kay Rapi Tulfo. Oh. Pero makikita ninyo dito, kawawa naman si Risa at si John Vic, no? Dahil dapat sinama nyo si Torre at si Trillanes. Mantakin mo kung nandiyan si Trillanes at si Torre. Alam mo, matatalo talaga ang kalaban ni VP Sara Duterte sa pataasan ng ihi. Kasi pataasan sila ng ihi eh. Sino ba talagang tatakbo sa atin? Nangangarap si Risa Ontiveros. Ang ina 2%, mangangarap ka. Hayop. Ang ina-addict ka lang kung ang ilusyon mo manalo ka. Oo, ilusyonada ka kung ano. Kasi hindi ko alam kung sabog ka ba. Hindi ko sinasabing sabog si Risa. Ang taong sabog lang ang mag-iilusyon na mananalo siya kung may 1 o 2% siya. Hindi ko sinabing sabog si Risa, hindi ko sinabing sabog si John Vic. Pero yung taong lulong lang sa droga, yun lang ang mag-iilusyon na makakaabot ka at mananalo ka sa porsyentong 1 or 2% ka. Ito to. Ito nga, hindi, ito, walang biro. Tingnan nyo panoorin pa natin. Sumunod, sina Tulfo, Aquino, Senador Risa Ontiveros at DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi ni Zubiri, siya ang nagbigay ng mga pangalan sa kinumisyon niyang survey. Quarterly raw ito gagawin para makita kung sino ang nangunguna at kinukonsidera talaga ng publiko para sa 2028. Sabi ni Zubiri, ibang mga pangalan naman ang isasama sa susunod na survey. Asahan na raw na maglalabas ang Pulse Asia ng mga survey kaugnay sa mga posibleng kumandidato sa 2028 presidential at vice presidential elections. Magpapatuloy raw ito para mas mabasa nila ng maayos ang political landscape habang papalapit. Weird di ba? Bakit magpapa-survey ito si Zubiri? Bilang isang senador, lalong-lalo na ngayon, ang pangit ng basa na yan. Kasi nung una lumabas to, wala po Wala pong sinabi ko sino yung nagpakomisyon. Una lumabas to sa One News napanood ko. Yung 3 Duterte haters do, napanood ko, sinabi nila na pantay na daw si Rapi, tuwan-tuwa sila. O tapos sabi na kesyo daw may habol talaga, ganyan-ganyan. At hindi nila sinabi kung sino yung nagpakomisyon. So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below mga karabin natin. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.